bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Ngayong ika-40 anibersaryo ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated, malugod naming inihahandog sa inyo ang 4 na tauhan sa Biblia. Samahan niyo po kami buong buwan sa pagsubaybay sa kanilang mga kwento. Ngayong unang linggo, tutunghayan natin ang kwento ni Ruth. Noong panahon na ang buong bayan ng Israel ay hindi pa pinamumunuan ng mga hari, nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. At dahil sa sinapit ng bayan, si Elimelech na taga Bethlehem na sakop ng Huda ay pumunta sa Moab kasama ang kanyang asawa at ang 2 nilang mga anak na lalaki. Nagpasya silang pansamantala munang manirahan roon. Ang pangalan ng asawa ni Elimelech ay si Naomi, at ang kanilang mga anak na lalaki ay sina Malon at Kilyon. Mula sila sa angkan ni Ephrata na taga Bethlehem. Habang naroon sila sa Moab, namatay si Elimelech, kaya si Naomi at ang kanilang 2 anak na lalaki ang naiwan. Lumipas ang mga panahon, nakapag-asawa ng mga babaeng Moabita sila Malon at Kilyon. Ang pangalan ng isa ay Orpa
at Ruth naman ang isa. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay din sina Malon at Kilion, kaya si Naomi ay tuluyan ng naulila. Nang mabalitaan ni Naomi na pinagpala ng Panginoon ang bayan niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mabuting ani, naghanda siya at ang kanyang mga manugang upang bumalik sa Huda. Sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Naomi sa kanyang 2 manugang, "Huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa dati ninyong tahanan at tumira na kayo sa inyong mga magulang. Kung gaanong naging mabuti kayo sa mga yumawat sa akin, naway maging mabuti rin ang Panginoon sa inyo. Itulot nawa ng Panginoon na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng sariling pamilya." Niyakap ni Naomi ang kanyang mga manugang para magpaalam. Ngunit, "Hindi namin kayo iiwanan. Kasama po kami sa inyong bayan." "Mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Matanda na ako. Kahit makapag-asawa akong muli at magkaanak, at kahit ngayong gabi, magkaasawa ako at magkaanak, mahihintay pa ba ninyo na sila'y lumaki at mapangasawa? Hindi ko nais na maranasan ninyo ang aking kasawian." pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan. "Paalam, Nay." Hinagkan ni Orpa ang kanyang biyenan at nagpaalam na. "Umalis na ang iyong bilas. Umuwi ka na." "Huwag po ninyong hilingin na iwanan ko kayo. Hayaan na po ninyo na sumama ako sa inyo. Kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta. Kung saan kayo titira, doon din po ako titira. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan at ang inyong Diyos ay magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon din po ako mamamatay at ililibing. Para saan nawa ako ni Yahweh ng pinakamabigat na kapurasahan. Paghinayaan ko na mahiwalay sa inyo at tanging kamatayan lang ang makapaghiwalay sa atin." Nang matiyak ni Naomi na hindi na talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Kaya't nagpatuloy silang maglakbay pabalik sa Huda. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Hindi ba si Naomi yan? "Huwag na ninyo akong tawagin Naomi. Tawagin ninyo akong Mara, sapagkat pinabayaan akong magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana kaming umalis dito ni Elimelech, ngunit nang ako'y bumalik ay wala kahit anong dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, sapagkat pinabayaan akong magdusa at binigyan ng kasawian ng Panginoong Diyos." Iyan nga ang nangyari kaya't mula sa Moab, nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem ay simula na ng anihan ng sibada. Isang umaga, sinabi ni Ruth kay Naomi, "Ina, pupunta lang po ako dun sa may bukid at mamumulot ang mga uhay na nalalaglag ng mga gumagapas. Doon lamang po ako sa may likuran kung sino man po yung papayag." "Ikaw ang bahala, anak. Sige po. Mag-ingat ka." Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz.
isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Hindi nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sumainyo si Yahweh! Pagpalain kayo ni Yahweh. Sino ang babaeng yun? Siya po Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi siya rito mula sa Moab. Nakiusap po siyang makapamulot na nalaglag na uhay. Pinayagan ko naman. Kaya't maaga pa'y naparito na siya. Anak! Huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sundan mo sila. Sinabihan ko na ang aking mga tauhan na huwag kang gagambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya ka makakainom ng tubig mula sa aking banga. Ako po'y isang hamak na dayuhan lamang. Pero bakit po napakabuti ninyo sa akin? Nabalitaan ko ang mga ginawa mong kabutihan sa iyong biyenan. Simula nung namatay ang iyong asawa, at alam ko rin na iniwan mo ang iyong mga magulang, pati na rin ang sarili mong bayan, para manirahan sa ibang lugar na walang kakilala. Pagpalain ka nawa ni Yahweh sa iyong ginawa, at gantimpalaan ka niya, ang Diyos na buhay. Salamat po! Pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong mga sinabi. Kahit na ako isang hamak na lingkod lamang at sa katunayay, hindi ako kasama sa inyong mga manggagawa. Pero napakabuti po ninyo sa akin. At ganun nga ang ginawa ni Ruth. Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth. Halika! Halika rito! Kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa sarsa. Kaya't magiliw na umupo si Ruth kasama ng mga manggagawa at kumain na ito. Binigyan pa siya ni Boaz ng inihaw na sebada. Patuloy na kumain si Ruth hanggang sa mabusog ito. Binigyan pa siya ni Boaz ng dagdag na pagkain. At dahil busog na si Ruth, naisip niyang balutin ang kanyang tirang pagkain para may maiuwi sa kanyang biyenan na si Naomi. Nang makita ni Boaz na patuloy na namumulot si Ruth, pinagbili na niya ang kanyang mga manggagawa. Hayaan niyo siyang mamulot malapit sa tabi ng binigkis na uhay. Huwag niyo siyang babawalan. Maglaglag pa kayo ng maraming uhay mula sa binigkis para may mapulot siya. Namulot si Ruth hanggang gabi, at pagkatapos ay giniik niya ang kanyang mga napulot. Umuwi si Ruth at masayang ipinakita sa kanyang biyenan ang naipong sebada at iniabot ang kanyang binalot na pagkain. Saang bukid ka ba namulot ngayon? Pagpalain nawa ni Yahweh ang taong nagmagandang loob sa iyo. Sa bukid po ni Boaz. Pagpalain nawa siya ni Yahweh na tumutupad sa pangako ng mga buhay at ng mga patay. Alam mo bang malapit nating kamag-anak yon? At may tungkulin para sa mga naiwan ng mga yumao. Sinabi pa nga niya sa akin, mamulot ako sa kanilang bukid hanggang sa matapos ang anihan. Mabuti nga anak, baka mapahamak ka pa kung sa ibang bukid
ang mabuti kasama mo ang kanyang mga manggagawang babae. Ganun na nga ang nangyari. Namulot si Ruth kasama ng mga gumagapa sa bukid ni Boaz hanggang sa maani ang lahat ng trigo at cebada. At namuhay siya sa piling ng kanyang biyanan. Isang hapon, kinausap ni Naomi si Ruth. Anak, ihahanap kita ng mapapangasawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Natatandaan mo, sinabi ko noon na kamag-anak natin si Boaz at mga manggagawa niya ang kasama mo sa bukid. Kaya makinig ka, magpapag-iik si Boaz mamayang gabi. Maligo ka ha, at magpabango ka at suotin mo ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos, pumunta ka sa giikan. At huwag mong ipaaalam na naroroon ka hanggang hindi natatapos si Boaz na kumain at uminom. Pagkatapos, tingnan mo kung saan siya matutulog at dahan-dahan kang lumapit, iangat mo ang takip ng kanyang mga paa at humiga ka sa paanan niya. At sasabihin niya ang nararapat mong gawin. Sige po, gagawin ko po lahat ng sinabi ninyo. Nagpunta si Ruth sa giikan at ginawa lahat ng sinabi ng kanyang biyanan. Masaya si Boaz matapos kumain at uminom. Maya-maya pa'y nahiga siya at natulog sa tabi ng mga bunton ng cebada. Hinintay ni Ruth na makatulog si Boaz. At nang sigurado si Ruth na mahimbing na ang tulog nito, dahan-dahan siyang lumapit. Nagtanggal ng kanyang balabal, iniangat ang takip ng mga paa ni Boaz at natulog sa paanan nito. Nang maghating gabi, nagising si Boaz. Nagulat siya nang makitang may babaeng nakahiga sa paanan niya. Sino ka? Si Ruth po ang inyong lingkod. Kayo po'y isang malapit na kamag-anak, kaya marapat po ninyong ako'y kalingain at pakasalan. Pagpalain ka ni Yahweh. Pagpalain ka ni Yahweh. Higit sa kagandahang loob ng aming angkan ang mga ginawa mong ito kaysa sa ginawa mo sa iyong biyenan. Hindi ka naghanap ng lalaking bata o maaaring mayaman o mahirap. Ipanatag mo ang iyong loob. Nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Oo, totoo nga ako'y malapitin yung kamag-anak na may tungkulin sa iyo. Ngunit, may mas malapit pa kayong kamag-anak kaysa sa akin. Sige, dumito ka muna hanggang madaling araw. At bukas ng umaga, aalamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Kung hindi naman, ipinapangako ko kay Yahweh, ang Diyos na buhay, gagampanan ko ang tungkuling ito. Sige, matulog ka na muna ngayon. Kaya't si Ruth ay natulog sa may paanan ni Boaz hanggang sa mag-umaga. At dahil binilinan siya ni Boaz na wala dapat makakita sa kanya sa giikan, bumangon na ito bago pa man sumikat ang araw.
Bumangon na rin si Boaz. Inayos ang sarili. At bago umalis si Ruth, nagwika si Boaz. Iladlad mo ang iyong balabal. Kumuha ito ng sibada at inilagay sa balabal ni Ruth. Masaya itong binalot ni Ruth dahil alam niyang meron siya muling may uuwi sa kanyang biyanan. Nagpaalam na ito kay Boaz at umuwi. Kamusta ang lakad mo, anak? Ginawa ko po lahat ng sinabi ninyo. At nilahad ni Ruth ang buong pangyayari. Binignan pa nga po niya ako ng sibada sapagkat ayaw niyang umuwi ako nang walang dala-dala. Maghintay ka, anak, hanggang malaman mo ang kahinatnan ng mga bagay na ito. Hindi titigil si Boaz hanggang hindi natatapos ang lahat. Agad-agad nagtungo si Boaz sa may pintuan ng lungsod at dooy naghintay. Di nagtagal, dumating din ang tinutukoy niyang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelech. Pinulong ni Boaz ang mga pinuno ng bayan. Pinsan! Oh, Sandali lang. Maupo ka rito. ano ba ating pag-uusapan? May sasabihin ako sa'yo. Sila ang magiging saksi sa pag-uusap natin. Ngayon nakabalik na sila Naomi mula sa Moab. Nais nilang ibenta ang bukid ni Elimelech. Naisip kong ipaalam sa'yo na ikaw ang unang may karapatang bilhin iyon. Kung gusto mo, kung bibilhin mo, sa harap ng mga pinunong bayan. At kung ayaw mo, ako ang bibili. Bibiling ko. Kung bibilin mo kay Naomi ang bukid, kasama si Ruth, ang Moabitang biyuda ng ating pinsan. Upang ang bukid ay manatili sa angkan ng namatay. Kung magkaganon, hindi ko nagagamitin ang aking karapatan sa pagbili ng lupaing yon sapagkat mga nganib lamang ang aking mana. Ikaw na lang ang bumili. Ganito ang kaugalian sa Israel noong unang panahon. Kapag tinubos o binili ang isang ari-arian, hinuhubad ng nagpatubos o nagbenta ang kanyang sandalyas at ibinibigay sa bumili bilang katibayan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang sabihin ng lalaki kay Boaz na siya na ang bumili, hinubad nito ang kanyang sandalyas at ibinigay kay Boaz. Kayo ang saksi ko na binili ko kay Naomi ang bukid at ang lahat ng nasa pangalan nila, Elimelech, Kilion at Malon. Kasama sa bilihang ito, mapapangasawa ko si Ruth upang manatili sa angkan ng namatay ang ari-arian. At sa pamamagitan nito'y buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan at kanyang bayan. Inuulit ko, saksi kayo sa bagay na ito. Oo! Saksi kami! Pagpalain nawa ni Yahweh ang babaeng yaon. Bigyan ng maraming anak na kagaya ni Raquel at Leah na pinagmulan ng lipi ng Israel. Ikaw naman po, sumagana ka nawa sa Ephrata at kilalanin sa buong Bethlehem. Matulad nawa sa sambahayan ni Perez na anak ni Huda at Tamar ang mga anak mo sa batang babaeng iyon. At
nga ni Boaz si Ruth at inuwi ito sa kanyang tahanan. Hindi nagtagal, pinagpala ni Yahweh si Ruth kaya't ito'y nagdalang tao. At nagsilang siya ng isang batang lalaki. Siya'y tinawag nilang Obed. Tuwang-tuwa si Naomi sa kanyang apo. Kinuha ito at pinakita sa mga kababaihan. Purihin si Yahweh at binigyan kanya ng isang apo sa araw na ito. Nakakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa ang bata sa Israel. Maghatid nawa ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manuga na nagsilang sa bata ay higit pa sa 7 anak na lalaki. Ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang magiging ama ni Jesse na magiging ama naman ni David. Ngayong ika-40 anibersaryo ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated, malugod naming inihahandog sa inyo ang 4 na tauhan sa Biblia. Samahan niyo po kami buong buwan sa pagsubaybay sa kanilang mga kwento. Ngayong ikalawang linggo, tutunghayan natin ang kwento ni Esther. Isang araw, sa palasyo ni Haring Aswero, sa 3 taon ng kanyang paghahari, siya'y gumawa ng isang kapistahan sa kanyang sinasakupan. Nais ng hari na ipagmalaki sa lahat ang kagandahan ng kanyang reyna. Kaya't inutusan niya ang kanyang sugo upang sunduin si Reyna Basti na kasalukuyan ding may piging para naman sa mga kababaihan. Ngunit hindi siya sumunod na ikinagalit ng hari. Kaya't pinayuhan siya ng kanyang mga pantas na magpahanap ng mga dalaga na ipapalit sa reyna. Iniharap ang mga babaeng pagpipilian ng hari.
Mabuhay ang bagong reyna! Mabuhay! 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 Mabuhay ka, Reyna Esther, ang bagong reyna ng kaharian. Mabuhay! Hindi pinapaalam ni Esther ang lahi niyang pinagmulan tulad ng bilin ni Mardoqueo. Minsan, habang si Mardoqueo ay nasa patio ng palasyo, narinig niya sina Bigtas at Tares na nagbabalak na patayin ang hari. Agad niya itong pinarating sa hari. Nang mapatunayan, ipinabitay ng hari ang dalawa. Ito ay natala sa kasaysayan ng hari ng panahon ding yon. Itinaas ni Haring Aswero sa tungkulin si Haman bilang punong ministro. Lahat ay umuyukod at nagbibigay galang kay Haman. Maliban kay Mardoqueo dahil siya ay isang Hudyo. Nang mabatid ito ni Haman, siya ay nagalit. At hindi siya masisihan kung si Mardoqueo lang ang kanyang ipapapatay, kaya umisip siya ng paraan upang maipapatay ang lahat ng Hudyo. Nang mabuo ang kanyang maitim na balak, nagtungo siya sa palasyo. Mahal na hari, alam niyo ba na may isang samahan ng mga tao na hindi nakikisama sa inyong kaharian? May sarili silang batas at hindi sila sumusunod sa iyong kautusan. Hindi makabubuti yan kung ito'y magpapatuloy, mahal na hari. Kung mamarapatin mo, maglagda kayo ng isang batas para lipulin ang mga taong yan. At ako naman ay magbibigay ng 10,000 pilak. Ilalagak sa kaban, yaman ng hari. Sa'yo na ang iyong salapi! Gawin mo kung anong nais mong gawin sa mga taong yaon! Nagpagawa siya ng sulat sa mga pinuno ng bayan sa patak ni Haring Aswero. Do'y nasasaad ang utos na patayin ang lahat ng Hudyo at samsamin ang lahat nilang ari-arian. Nang malaman ni Mardoqueo ang bagong utos ng hari, siya ay nag-ayuno. Naupo sa labas ng pintuan ng palasyo. Nang malaman ni Esther ang pangyayari, pinadala niya ng bihisan si Mardoqueo, ngunit ayaw niyang kunin. Doon ay sinabi kay Hatak ang buong pangyayari, pati ang ibibigay ni Haman na halaga, mapatay lamang ang mga Hudyo. Ito ang kopya ng sulat ng hari. Pakibigay kay Reyna Esther. At bumalik si Hatak kay Esther at iniabot ang kopya ng sulat. Alam na alam ng lahat na ang batas ng hari ay walang itinatangi. Sino man lumapit sa hari, lalaki man o babae, kapag ito'y hindi pinatawag, ito'y kanyang papatayin, malibang ipatong sa kanya ang gintong setro. 3 araw na nga akong hindi pinatatawag ng hari. Huwag mong aakalaing maliligtas ka. Kahit ikaw ay asawa ng isang hari, pag ipinagwalang bahala mo ang lahat ng pangyayaring ito, tiyak na may maliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit, ikaw at ang iyong angkan ay malilipol. Anong malay mo? Baka napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Tipunin niyo mga Hudyo rito sa Susa at ako'y pag-ayuno niyo. Huwag kayong iinom o kakain sa loob ng 3 araw.
Pagkatapos, lalapit ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. Mamatay na kung mamamatay. Lumipas ang 3 araw mula na mag-usap si Esther at Mordecai. Sinuot niya ang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo sa tapat ng tirahan ng hari. Nalugod ng hari nang makita siya at itinuro niya rito ang kanyang setro. Ano ang nais mo, mahal kong Reyna Esther? Nais ko po kayong anyayahan sa isang piging kasama si Haman. Muling inanyayahan ni Esther ang hari at si Haman sa isang piging na muling pinaunlakan ng hari. Samantala, sa tahanan ni Haman. Mahal kong asawa, mga anak at mga kaibigan! Natupad ko na ang pangarap ko sa buhay. Sapagkat ako'y inalagay sa pinakamataas na tungkulin sa palasyo ng hari. At ang totoo niyan, ako'y inimbitahan sa isang salo-salo ni Reyna Esther at ni Haring Asuero. Pero, pag nakikita kong buhay, si Mordecai at ang kanyang lahi, hindi paganap ang aking kaligayahan. Bakit di mo pagawan ng bitayan si Mordecai? Yung 75 talampakan ng taas. At bukas, sabihin mo sa hari, doon siya bitayin! Tama! Tama! Magpatayo ng bitayan! Samantala, napag-alaman ni Haring Asuero na si Mordecai ang nakatuklas ng balak na pagpatay sa kanya. Ano ang gantimpalang ibinigay kay Mordecai? Wala po, mahal hari. Sino yung dumarating? Si Haman po, mahal hari. Alapitin mo. Haman, ano ang mainam na gawin sa sino mang nais parangalan ng hari? Mahal na hari, ipakuha po ninyo ang damit na inyong sinuot at ang kabayong sinakyan ng kanyang parangalan o putungan bilang hari. At ang damit ay ibigay isa sa mga pinuno o pangunahing pinuno ng kaharing ito para isuot sa pararangalan. Pagkatapos, isakay siya sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang isinisigaw, ito ang lalaking pinararangalan ng hari. Kung gayon, gawin mo ang iyong sinabi. Dalhin mo ang aking damit, ang aking kabayo, ibigay mo kay Mordecai. Sa gitna ng piging na inihanda ni Reyna Esther. Reyna Esther, aking asawa, may hilingin ka pa ba? Mahal kong hari, kung nakalulugod ako sa iyo at kung inyong mamarapatin, ay iligtas ako at ang aking lahi. Ako po at ang aking lahi ay ipinagbili upang lipulin. Kung kami ipinagbili upang maging alipin lamang, magsasawalang kibo na po ako, sapagkat ang daranasin naming hirap ay halagang itumbas sa magiging abala ninyo sa pagliligtas sa amin. Sinong umisig na gumawa sa inyo to? Asan siya? Isa po siyang kaaway, si Haman! Aha! Pagbabalakan mo pa ang aking reyna!
Dito pa sa aking pamamahay! Mahal na hari, nagpagawa na po si Haman ng isa pang bitayan para kay Mordecai na nagligtas sa buhay ninyo. Ang taas po niya ay 75 talampakan at naroon po sa tabi ng kanyang bahay. Doon sa bitayin! Wag! 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 At naparusahan nga ng kamatayan si Haman. Samantala, si Mardoqueo ay napabilang sa kagawad na malapit sa hari. Gumawa rin siya ng bagong utos ayon sa hari na pinapahintulutan na ipagtanggol ng mga Hudyo ang kanilang sarili laban sa sinumang sasalakay sa kanila at nilupig nila ang kanilang mga kaaway. Itinagubilin din ni Mardoqueo na alalahanin taon-taon ang ika-14 at ika-15 ng Adar. Sa mga araw na nabanggit, dapat silang magdiwang at magbigayan ng mamahaling regalo. Ito'y tinawag nilang Pista ng Purim. Ang sulat ni Reyna Esther ang siyang nagpatibay ng Pista ng Purim at ito'y itinala sa isang aklat. Ngayong ika-40 anibersaryo ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated, malugod naming inihahandog sa inyo ang 4 na tauhan sa Biblia. Samahan niyo po kami buong buwan sa pagsubaybay sa kanilang mga kwento. Ngayong 3 linggo, tutunghayan natin ang kwento ni David. Nakita ni Yahweh na nalulungkot pa rin si Samuel para kay Saul. Kaya inutusan niya itong pumunta sa Bethlehem upang magtungo kay Jesse sapagkat pinili ni Yahweh na maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Paano ko po gagawin yaon? Tiyak na papatayin ako ni Saul pag nalaman niya ang dahilan kung bakit ako nagpunta doon.
Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka kay Yahweh. Anyayahan mo si Jesse sa paghahandog at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis. At sumunod nga si Samuel kay Yahweh. Kasama ang dumalagang baka, naglakbay na si Samuel patungong Bethlehem upang puntahan si Jesse, ang ama ng susunod na hari ng Israel. Inanyayahan ng lahat sa paghahandog. Kaya naman, pinaghanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito. Nang sila'y makarating, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at napaisip na ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Ako'y hindi tumitingin ang katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso ako tumitingin. Agad na pinatawag ni Jesse ang kanyang bunsong anak na si David, na nagpapastol ng mga tupa. Siya ang pinili ko. Buhusan mo siya ng langis. Agad na kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis. At nilukuban siya ng espiritu ni Yahweh. Nung una pa man, minahal na ko ng Diyos. Nung una pa man, pinili na ko ng Diyos. Di mangangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ikaw ang aking Diyos. Tunay kang kamangha-mangha, kadakilaan mo aking ihahayag, pagkat pag-ibig mo, Diyos, ay hindi magbabago. Pumili kayo ng isa sa bunang Israel na ilalaban ninyo sa akin. Sa loob ng 40 araw, umaga't hapong hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. Bakit nyo hinahayaang alipusin kayo ng Pilisteyong ito? Huwag tayong masisiraan ng loob. Huwag tayong susuko, huwag tayong bibitiw. Sugod palakasin ang mahihina. Huwag tayong susuko, huwag tayong bibitiw. Sugod palakasin ang mahihina. Ang alagad ni Yahweh ay laging handa, matatag at matapang. Sa gitna ng digmaan, ang alagad ni Yahweh ay laging handa, matatag at matapang kahit kailan. Ako ang lalaban sa Pilisteyong ito! Buong tapang na hinarap ni David si Goliath. Ikaw! Ikaw lalaban sa akin! Ha! 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 Anong akala mo sa akin? Aso na lalabanan mo? At may dala ka pang patpat? Ha! 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 Halika nga rito at may pakayang bangkay mo sa mga ibot, mga hayop. Ang dalawa mo'y tabak at sibat, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Hindi ako matatakot pagkat ang Diyos ang kasama ko. Dumaan man ang pagsubok, makakayanan ko.
bababagsakin kita at pupugutan kita ng ulo. Sa gayon, malalaman na buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita lahat ng narito na makapagliligtas si Yahweh kahit kung ang tapak o sibat. Kay Yahweh ang labanan na ito at ibinigay ka niya sa aming mga kamay. Tagumpay, tagumpay, kay Yahweh may tagumpay. Tagumpay, tagumpay, kay Yahweh may tagumpay. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala itong tabak. Sinugo ni Yahweh si Nathan kay David. Kinausap niya si David tungkol sa dalawang lalaki sa isang bayan, kung saan ang isa ay mayaman at ang isa na may mahirap. Ang mayaman ay mayroong maraming kawan at bakahan. Ngunit ang mahirap ay walang anumang bagay, liban sa isang munting kordero na babae na kanyang binili. Inalagaan, lumaki sa kanya, at itinuring niya parang isang tunay na anak. At naparoon ng isang maglalakbay sa mayaman. At ipinagkait niya ang lahat ng kanyang sariling kawan, pati ang kanyang sariling bakahan. Naihanda sa naglalakbay na dumating sa kanya. Kundi, kinuha ang kordero na mahirap na lalaki at inihanda sa lalaki na dumating sa kanya. Buhay ang Panginoon! Ang lalaking gumawa nito ay karapat-dapat na mamatay at isauli ang kordero na may dagdag na 4 sapagkat wala siyang awa at ginawa niya ang bagay na ito. Ikaw ang lalaki yon! Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinahirang kita ng langis, ginawang hari ng Israel. Iniligtas ka sa kamay ni Saul. Ibinigay sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon at mga asawa. At binigay din sa iyo ang sambahayan ng Israel at ng Huda. At kung kakaunti pa ito, ay dadagdagan pa sa gayong bagay. Bakit nga ba winalang kabuluhan mo ang salita ng Panginoon? Ginawa mo ang masama sa kanyang paningin. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y magtitindig ng kasamaan laban sa iyo. Mula sa iyong sariling sambahayan, aking kukunin ang iyong mga asawa sa harap ng iyong mga mata at ipabibigay ko sa iyong kapwa. At kanyang sisipingan ang iyong mga asawa sa sikat ng araw, sapagkat iyong ginawa na lihim. Ngunit ang mga ito ay aking gagawin sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. Ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Diyos ko, patawad. Ako'y hilumin mo sa na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad. Ako'y gamutin mo. Sa'yo lang matitiwala. At maniniwala ako. Inalis din ng Panginoon ang iyong mga kasalanan. Di ka mamamatay. Hindi mamamatay si David. Ngunit dahil sa kanyang ginawa, binigyan niya ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng Panginoon upang magsipagtungayaw. Ang bata naman na kanyang anak ay walang pagsalang mamamatay.
Ngayong ika-40 anibersaryo ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated, malugod naming inihahandog sa inyo ang 4 na tauhan sa Biblia. Samahan niyo po kami buong buwan sa pagsubaybay sa kanilang mga kwento. Ngayong ika-4 na linggo, tutunghayan natin ang kwento ni Jose. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan sa lupaing tinirhan ng kanyang ama. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-alaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa kabukiran. Mga kapatid, nakikita niyo ba yung nakikita ko? Abay, siyempre, sino pa kung di yung paboritong anak? Ako na naman ang nakita nyo. Mabuti pa mga kuya ilipat natin ang mga baka. Banda doon. Doon mas maganda mga damo doon. Di ikaw maglipat, ikaw nakaisip eh. Lipat daw. Di ikaw na ang magaling. Ikaw na ang paborito. Susuko ko kayo kay ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid. Kaya't ang mga ito'y sinumbong niya sa kanilang ama. Ama! Ama! Ano nangyari, anak? Ang mga kuya nagiinuman doon sa bukid. Pinapagalitan pa ako. Sabi ko lang naman, ilipat namin yung mga baka Nagagalit na sila. Ganoon ba? Hayaan mo't pagsasabihan ko yung mga kapatid mo. Ikaw, iayos mo na yung sarili mo at meron akong sorpresa sa'yo. Tiyak magugustuhan mo. Talaga po? Raquel, pakiabot mo nga yung regalo ko kay Jose. Anak, eto, halika. Tiyak na magugustuhan mo ito. Ang ganda po! Salamat po, Ama, Ina! Magpupuri ako sa'yo, Panginoon. Ako ay aawi habang may awitin. Ang ganda po, Ama, Ina! Salamat po! Ngayon lang po nakita ng magandang makulay na balabal. Ang ganda po, salamat po. Ang ganda po. Mas mahal ni Jacob si Jose kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng balabal na maganda at makulay. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Mga kapatid, nakita niyo ba yung suot ni Jose kahapon? Mukhang magara, iba't ibang kulay. Kuya, mukhang hindi na ikaw ang panganay Baka pati ang pagkapanganay mo, makuha na ni Jose. Hindi maaari yan. Hindi ako papayag. Kung ganon, ano ang gagawin natin? Di patayin. Wag! Dali na lang natin sa ibang lugar. Ibenta na lang natin para may pakinabang. Sobrang saya ko sa regalo ni Ina at Ama. Kakaiba to sa mga balabal na nakita ko. Ang daming kulay. Pakiramdam ko, hari ako. Pagsuot ko ito. Minsan, nanaginip si Jose. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa kanyang mga kapatid. Napanaginipan ko na tayo'y nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking pinigkis at yumukod naman sa paligid nito ang inyong mga pinigkis. Ano? Ibig mo sabihin maghahari ka sa amin? Nang ito'y marinig nila, lalo silang namuhi kay Jose.
Kinagabihan, muling nanaginip si Jose. Isinalaysay ni Jose sa kanyang mga kapatid at ama ang kanyang mga panaginip. Napanaginipan ko na ang araw, ang buwan at ang 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Ano? Ano ang ibig mo sabihin? Kami ng iyong ina at mga kapatid ay yuyukod sa harapan mo? Kalukuhan! Ano ka na panaginip yun? Dahil dito, nagalit na rin ang kanyang ama. Isang araw, nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Jacob kay Jose, Jose, gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Opo. Tignan mo kung sila ay nasa maayos na kalagayan. Pagkatapos, bumalik ka kaagad para malaman ko kung anong kalagayan nila doon. Umayo ka na. Agad-agad na sumunod si Jose sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang mga kapatid. Ayan na, parating na yung taong mahilig managinip. Patayin na natin yan at ihulog natin dito sa balon at sabihin natin na siya ay pinatay ng isang mabangis na hayop. Tignan natin kung magkatotoo ang mga panaginip niya. Huwag natin siyang papatayin. Huwag natin siyang pagbubuhatan ng kamay. Ihulog na lang natin siya sa balon. Teka, mga kuya! Mga kuya! Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa saktan natin. Siya'y kapatid din natin. Laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. Pagbalik ni Ruben sa balon, Jose! Jose! Andyan ka pa ba? Anong gagawin ko ngayon? Wala na ang aking kapatid na si Jose. Anong sasabihin ko ngayon kay Ama? nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, Natagpuan po namin ang dugo ang damit na ito. Tignan nga po ninyo kung ito'y damit ng mahal ninyong anak. Kay Jose nga ito. Ano nangyari sa aking anak? Pinatay siya ng mabangis na hayop. Kawawa si Jose! Kung hindi ko siya inutusan, di magkakaganito. Kawawa ang aking anak! Hinaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Mamamatay akong nagdadalamate. Sa mahal kong anak. Si Jose ay napadpad sa lupain ng Ehipto at dumaan ang mga panahon siya ay naatasan ng kapitan na tagapamahala sa loob ng bilangguan. Isang gabi, ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero ay parehong nanaginip.
Kinaumagahan, nang dumalaw si Jose, napunan niyang nababalisa ang dalawa. Bakit kayo malungkot? Nanaginip kasi kami. Pero walang makapagpaliwanag sa amin kung ano ang kahulugan nito. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaalaman ng kahulugan ng mga panaginip. Sige, sabihin niyo sa akin kung ano ang inyong mga panaginip. Nanaginip ako. May isang puno ng ubas sa aking harapan at may 3 sanga. Tumubo ito, namulaklak, nahinog ang mga bunga. Pumitas ako ng ubas, agad pinigas sa saro at ibinigay ko sa hari. Ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang 3 sanga ay nangangahulugan 3 araw. Hindi matatapos ang 3 araw, ika'y palalabasin ng mahal na Faraon at pababalikin sa trabaho bilang tagapagsilbi ng alak. Naway alalahanin mo ako kapag nasa mabuti ka ng kalagayan. At bilang pagpapakita sa akin ng kabutihan, banggitin mo na rin ako sa Faraon para makalabas dito sa bilangguan. Pagkarinig ng punong panadero na magandang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi nito kay Jose. Ako'y nanaginip din na meron akong dala-dala sa aking ulo na 3 kaing na may lamang maraming tinapay. Sa ibabaw ng kaing, may mga iba't ibang uri ng tinapay para sa Faraon. Pero ito'y tinuka ng mga ibon. Ito ang kahulugan ng mga panaginip mo. Ang 3 kaing ay nangangahulugan 3 araw. Hindi matatapos ang 3 araw, ika'y palalayain ng mahal na Faraon. Pero ipapapatay ka niya at ibibitin ang bangkay mo sa kahoy at tutukain ng mga ibon. Hindi! Hindi! Pagkalipas ng 2 taon, ang Paraon naman ang nanaginip. Ngunit walang makapagpaliwanag ng mga ito. Kaya't lumapit ang tagapangasiwa ng inumin. Mahal na Faraon, naalala ko na po ang aking kasalanan. Sige, ipagpatuloy mo. Di po ba't nagalit po kayo sa amin at pinakulong kasama ang punong panadero? May isa pong Hebreo na nakasama po namin at siya'y nagpaliwanag ng panaginip namin. Ang lahat ng sinabi po niya ay nagkatotoo po. Kung gayon, ipatawag mo ang binatang Hebreo na sinasabi mo. Ngayon din. Masusunod po, mahal na Faraon. Agad-agad na ipinatawag si Jose, kaya't nagtungo ito sa palasyo ng Paraon. Magandang araw po, mahal na Faraon. Nanaginip ako. Subalit, walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. May nagsabi sa aking marunong kang magpaliwanag ng mga panaginip. Hindi po ako, mahal na Faraon, kundi ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kahulugan ng mga panaginip para po sa inyong ikabubuti. Nanaginip ako na nakatayo ko sa pangpang ng ilog Nilo. Biglang may umahon na 7 maganda at matatabang baka at kumain sila ng damo. Maya-maya pa'y may umahon ding 7 pangit at payat na baka. Wala pa akong nakitang baka sa buong Ehipto na ganoong kapangit. Kinain ng mga pangit at payat na baka ang 7 matatabang baka na unang nagsiahon. Subalit, pagkakain nila, hindi man lang halata na nakakain sila ng ganun. Dahil ganun pa rin sila kapapayat. At bigla akong nagising. Pero nakatulog ulit. At nanaginip na naman. Nakakita ko ng 7 uhay na mataba ang butil
na sumulpot sa isang sanga. At sa sangaring iyon, sumulpot din ang 7 uhay na payat ang butil at natuyo dahil sa mainit na hangin na galing sa silangan. At kinain ng mga payat na uhay ang 7 matatabang butil na uhay. Sinabi ko ito sa mga salamangkero, subalit wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. Mahal na Paraon, ang 2 panaginip po ninyo ay iisa lang ang kahulugan. Sa pamamagitan ng mga panaginip po ninyo, ipinapahayag sa inyo ng Diyos na kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka at 7 matatabang uhay ay parehong 7 taon ang kahulugan. Ang 7 payat at pangit na baka at ang 7 payat na uhay ay nangangahulugan po na 7 taong taggutom. Sa loob po na darating na 7 taon, magiging labis ang kasaganaan ng Ehipto. Pero susundan po agad ito ng 7 taong taggutom. 2 beses po kayong nananaginip, mahal na Paraon, para malaman nyo na itinakda ng Diyos na mangyayari ito at malapit na itong mangyari. Kaya ngayon, mahal na Paraon, iminamungkahi ko po na dapat kayong pumili ng isang matalinong tao para mamahala sa buong lupain ng Ehipto. Sapagkat sinabi sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito, wala na siguro pang tao na may kaalaman at pangunawa na kagaya mo. Gagawin kita ngayon na tagapamahala ng aking kaharian at gobernador ng buong Ehipto at susunod sa iyo ang lahat ng tauhan ko. Pero mas mataas pa rin ang karapatan ko kaysa sa iyo. Ako ang hari rito sa Ehipto, pero walang sino man ang gagawa ng kahit ano rito sa Ehipto nang walang pahintulot mo. Nagustuhan ng Paraon ang panukala ni Jose at simula noon ay ginawa na siyang gobernador ng Ehipto. Nang mabalitaan ni Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, pinapunta niya ang kanyang mga anak upang bumili ng pagkain. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Mga taga saan kayo? Mga espiya kayo? Pumunta kayo rito para tingnan kung ano kahinaan ng bansa namin. Hindi po kami mga espiya. Pumunta po kami rito para bumili ng pagkain. Magkakapatid po kami lahat sa isang ama. At nagsasabi po kami ng totoo. Hindi po kami mga espiya. Hindi ako naniniwala. Pumunta kayo rito para tingnan kung ano kahinaan ng bansa namin. 12 po kami magkakapatid at isa lang po ang aming ama na ngayon ay nasa Kanaan. Ang bunso po namin ay naiwan sa kanya at ang isa po naming kapatid ay wala na. Kagaya na sinasabi ko, mga espiya talaga kayo. Hindi po. Pero, susubukan ko kayo kung totoo talaga ang mga sinasabi ninyo. Isinusumpa ko sa pangalan ng Paraon na hindi kayo makakalis dito hanggat hindi nyo maisasama ang bunsong kapatid ninyo. Kung nagsasabi kayo ng totoo, magpaiwan ng isa sa inyo at makakauwi kayo at makakapagdala kayo ng pagkain. Pagkatapos, dalhin nyo rito ang bunsong kapatid ninyo para mapatunayan na hindi kayo nagsisinungaling at para hindi ko kayo ipapatay. Iniwan muna sila ni Jose sapagkat hindi niya mapigilan ang kanyang pag-iyak. Kasalanan natin to. Nananagot tayo sa ginawa natin sa ating kapatid. Kasi makita natin nahihirapan at nagmamakaawa. Wala tayong ginawa. Kaya dahil doon, itong ibinunga ng kahirapan ng ating buhay.
Hindi ba sinabi ko na sa inyo noon na huwag niyo siyang sasaktan? Pero hindi kayo nakinig sa akin. Kaya sinisingil tayo ngayon sa kanyang pagkamatay. Nang panatag ng kanyang kalooban, bumalik siya at ibinukod si Simeon. Ikapos ang isang yun. Tama na po kayo! Hanapin po siya ng aming ama! Sige na! Magsipaghanda ka kayo sa pag-uwi nyo sa Kanaan. Ipinag-uutos ko na punuin ang pagkain ng inyong mga sako at bigyan kayo ng inyong mga kailangan sa inyong paglalakbay. Ayan po. Maawa po kayo sa amin. Pagdating nila sa Kanaan, isinalaysay nila kay Jacob ang nangyari sa kanila. Ama, susubukan daw po niya kami. Pinaiwanan po si Simeon at pinauwi kami para lang dalhin ng mga pagkain. Pero Ama, ang sabi niya, sa aming pagbabalik, dapat kasama namin si Benjamin. Iniwan ninyo si Simeon? Ano tong ginawa ninyo? Wala na si Jose. Iniwan pa ninyo si Simeon. Ngayon gusto niyo pang isama si Benjamin. Anong hapis na ginawa ninyo? Ama, ako na po ang bahala sa kanya. Patayin po ninyo ang dalawa kong anak na lalaki kung hindi ko po siya maibabalik sa inyo. Hindi ako makapapayag. Hindi niyo may pagsasama si Benjamin. Namatay na yung kanyang kapatid. Ngayon, pagsasama niyo pa. Siya na lang ang natitira. Mamamatay ako sa hapis na ito. Sobra kong ikalulungkot ito. Matanda na ako, mga anak. Lalong tumindi ang tagutom sa Kanaan, kaya't walang magawa si Jacob kundi payagang isama nila si Benjamin sa Ehipto upang bumili muli ng pagkain. Nang makabalik na sila sa Ehipto, inanyayahan sila ni Jose sa kanyang tahanan upang kumain at doon din nila nakita muli si Simeon. Ay, yan ang Simeon! Ang purisi ng Diyos! Kain ka kapatid lo! Kain ka! Kumusta ang inyong paglalakbay, mga Ginoo? Mabuti naman po, mahal na gobernador. Kumusta ang ama ninyong matanda na binanggit nyo noon sa akin? Buhay pa ba siya? Buhay pa po siya at malakas pa po naman siya. Ito ba ang bunsong kapatid ninyo na ikinukwento nyo sa akin noon? Opo! Siya nga po yun. Opo. Naway pagpalain ka ng Diyos. Ayan na, yun yung pagkain. Sa atin. Sa atin. Ay, sa kanya. Diba na may susunod pa? Palagay pa yan. Yan. Sunod o, ayan. Uy, sa kanya. Dami. Sa kanya lang. Nay, mahuli. Mahuli atin yan. Atin yung tinapay. Ay, sa kanya pa rin. Ay, sa kanya pa rin niya. Sa kanya pa rin? Diba na, kaya naman tayo. Kain tayo. Kain yung anak. Kain tayo. Kain tayo. Bakit biglang umalis? May nagawa na naman ba tayong mali? Baka ipakulong na naman tayo. Sino naman kaya sa atin maiwan para ipakulong? Baka ako. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa bugso ng damdamin sa unang pagkakita niya sa kanyang bunsong kapatid na si Benjamin. Kinagabihan, inutusan ni Jose ang kanyang mga katiwala na punuin ng trigo ang kanilang mga sako at ilagay din doon ang kanilang ibinayad. At siguraduhin sa sako ni Benjamin ilagay ang kopang pilak ni Jose.
Kinabukasan, sila ipinahabol sa mga kawal at nakita ang kopang pilak sa sako ni Benjamin. Ano ba itong ginagawa ninyo? Hindi nyo ba alam na marunong ako manghula? Wala kayong may tatago sa akin. Mahal na Gobernador, wala na po kaming ikakatuwiran pa sa inyo. At hindi po namin masasabi na hindi kami nagkasala. Ang Diyos po ang nag-ahayag ng aming mga kasalanan. Handa po kami magpahipin sa inyo kasama po nung kumuha ng inyong kopa. Hindi! Hindi ko gagawin yon. Kung kanino nakita ang kopa, siya ang gagawin kong alipin. Ang iba'y makakauwi na sa inyong ama. Mahal na Gobernador, ako na lang po ang magpapaiwan dito bilang alipin ninyo. Sa halip ng aming kapatid. At payagan nyo na lang po siyang makauwi. Hindi ko po kayang tiisin na makita ang masamang mangyayari sa aming ama. Parang awa nyo na po. Ako si Jose. Ako nga ito. Lumapit kayo sa akin, Benjamin. Simeon, ako ito. Judah. Ruben. Ako ang kapatid niyong ipinagpili. Dito sa Ehipto. Ang Diyos ang nagsugo sa akin dito. Tamaan po kami. Salamat sa Diyos. Napakalaki na aming nagawang pagkukulang sa iyo. Umuwi na sila sa Kanaan upang sunduin ang kanilang ama at ang buong angkan, at naglakbay sila pabalik ng Ehipto. Ama ko! Ama ko! Jose! Ikaw nga ba yan? Opo, ako po ito, Ama. Ang minamahal kong anak. Opo, ako po si Jose. Buhay ka, napakabuti ng Diyos sa atin. Ngayon ay handa na akong mamatay sapagkat nakita na kitang buhay. Namuhay na masaya, masagana at payapa ang buong angkan ni Jose sa lupain ng Ehipto. Second Timothy 2:2.